Nasugatan na isang rider at ang kanyang angkas matapos masalpok ng fire truck na re-responde sana sa sunog sa Cebu City. Papatawid ng intersection ng truck habang parating ang dalawang motorsiklo. Nagawang pumreno ng isa sa mga motorsiklo pero ang isa pa dumire-diretso hanggang sa masalpok ng fire truck. Tumilapon ang magkaangkas at ayon sa mga pulis, aminado ang dalawa na narinig nila ang sirena ng bumbero pero hindi sila pumreno. Sasagutin naman ng LGU na nagmamayari sa fire truck ang pagpapagamot ng mga sugatan. May persons of interest na ang mga pulis sa pang-hold up sa isang Japanese restaurant sa Makati. Saksi, si Mariz Umali. Abala kagabi sa pagkain ang mga customer ng isang Japanese restaurant sa Arnaiz Avenue, Makati nang biglang pumasok ang dalawang naka-helmet at may bitbit na baril. Pinagkukuha nila ang gamit ng mga kumakain. Ang isa sa naka-helmet may isinuksok sa bulsa na ayon sa pulisya ay wallet ng isang Hapon na naglalaman ng 25,000 pesos. Naaktuhan din ng CCTV ang isang naka-uniforme ng pang-motor taxi rider na tinutukan ng baril ang ulo ng isa sa mga customer. Ayon sa mga otoridad, kinuha niya ang mga cellphone ng mga customer. Ang pang-hold up ng grupo tumagal lang na mahigit 1.5 minuto. Pero maya-maya lang nagtaka ang mga biktima nang bumalik ang naka-uniformeng pang-motor taxi at ibinalik ang mga ninakaw na cellphone. The demeanor of the suspect is quite unusual, ma'am. Oh, yeah. Why? Because considering all those items already taken by them, but the thing is they return to those owners. Wala nang ibang ninakaw ang mga suspect at wala ring nasaktan. Sa kabila ng pagpirma ng affidavit ng biktimang Hapon na hindi na magsasampa ng kaso, hindi pa rin ito bibitawan ng mga pulis. Hawak na nila ang testimonya ng mga tauhan ng kainan at ng biktimang Hapon na makatutulong daw sa pagpapatibay sa reklamo. At large pa ang dalawang suspect pero may mga persons of interest na raw na tinitignan ng Makati Police sa insidente at sasampahan daw sila ng mga reklamong robbery at paglabag sa Omnibus Election Code in relation to RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Itutuloy po natin ito para mas malaman natin kung ano ang tunay na motibo, naging motibo po ng dalawang motor riding suspect na naiulat. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Isa sa mga itinuturing na susi sa investigasyon sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke, ang primary suspect na si Kelly Tan Lim, ayon sa PNP. Siya po ang nagproseso umano sa ransom mula sa pamilya ng biktima. Saksi, si JP Soriano. Ipinakita ng PNP ang CCTV footage kung paano dinakip at kalaunay pinatay ang negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Ilang beses na mataan sa CCTV ang itinuturing na isa sa primary suspects na si Kelly Tan Lim na pinaghahanap pa hanggang ngayon. Bago po yung March 29 po na yan, nakita din po si alias Kelly leaving the apartment nung hapon po ng March 28, 2025. Makikita din po natin, same day po, dumating po sa Martha Street ang Redford Everest kung saan lulan po si David Tanleao at makikita po doon sa pangalawang video, pumasok po siya sa loob ng mga around 3:33 p.m. po. Ayon sa PNP, si alias Kelly na isang Chinese national ay pinaniniwala ang nagproseso ng ransom money na ibinayad ng pamilya ng biktima. Dahil dito, itinaas na sa 10 milyong piso ang reward money sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Kelly na huli raw namataan sa Boracay gamit ang ibang pangalan. Nag-issue na rin sila ng red notice o international alert. Kaya hinanap namin si Kelly. Ano ba talaga motibo nila? Kasi si Kelly nagta-transfer ng pera from different e-wallets to from crypto to e-wallet. Kaya ang laki ng 10 million na reward natin kay Kelly. Ang ransom money na ipinadeposit ng kidnapper sa anak ni Ke ay iniutos na ipadala sa account ng dalawang junket operator bago ipinasok sa iba't ibang crypto wallet hanggang ma-convert ito sa cryptocurrency. Nandito po ngayon, nakikita po natin na ang ransom money po na binayaran mula po March 31 to April 8 po to 2025 ay dumaan po sa dalawa pong junket operator po, which is Nine Dynasty Group at yung White Horse Club.
na nag-ooperate po sa mga majority po ng casinos dito po sa Pilipinas. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, mahirap matunton ang mga transaksyong ipinapasok sa crypto wallet. Pero matapos daw ang investigasyon, natukoy na may isa pang Chinese national na kasabwat ng primary suspects na sina David Liao at Kelly. Sometime on June 7, 2023, si Ling Nim ay nagpadala po ng malaking amount ng pera through e-wallet kay Ni Jingyu. Ito pong pangalan ni Ni Jingyu ay nag-appear po sa isang newspaper report po published noong February 26 na in-identify po siya as one of the individuals apprehended by the NBI for espionage. Ang ginagawa po ng AMLAC ay tinitrace po natin kung sino pa ang nakatransact. And ilalatag po namin in the coming days kung sinong mga tao na to. And isi-share po natin yan sa ating Philippine National Police para mag-conduct po sila ng further investigation. Si Ni Kin Ho, kabilang sa mga naaresto ng NBI matapos umanong makita ang gumagamit ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers at ilang beses na mataan malapit sa ilang military facility sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Barko ng China, posibleng nagsasagawa umano ng illegal marine scientific research sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, May 1 nang pumasok sa EEZ ng bansa ang Chinese research vessel na Tansuo 3 na namataan 92 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Nang i-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa at isang PCG aircraft ang barko, lumapit sa research vessel ang isang deep sea submersible vessel na ginagamit umano sa deep sea exploration at research. Idineploy rin ng Chinese research vessel ang rigid hull inflatable boat para ma-recover ang isang piraso ng equipment na maaaring ginagamit sa marine scientific research. Wala pang pahayag tungkol dito ang Chinese embassy. Lumang barkong gagamitin sanang target para sa balikatan exercises, lumubog. Ayon sa Philippine Navy, pinoposisyon ng BRP Miguel Malvar nasa 30 nautical miles mula sa San Antonio, Zambales nang lumubog ito. Pinasok daw ng tubig ang decommissioned ship dahil sa malalakas na alon. Wala namang nakasakay noon sa barko at tinanggalan na ng langis bago ang insidente. Pag-aaralan pa raw ng AFP kung mas makabubuting hatakin o hayaan na lang doon ang barko. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Sa panahong digital na maging ang pangangampanya, kasama na sa pwedeng grounds for disqualification sa mga kandidato ang maling paggamit ng social media. Sa inilabas na resolusyon ng COMELEC, kabilang dyan ang pagpapakalat ng fake news, ang paggamit ng mga peking account at ang maling paggamit ng artificial intelligence o AI. Saksi si Nico Wahe. Kung dati sa mga kalsada, radyo at telebisyon, ngayon, hanggang online na ang tagisan ng mga kandidato para makakuha ng boto. Ang kaso lang, sa daming kayang gawin ng internet at teknolohiya ay tila sumusobra o di kaya naman mali ang paggamit nito ng mga kandidato at ng mga taga-suporta nito. Gaya nito, pwede ako ngayong mag-endorso ng kahit sinong kandidato gamit lang ang videong ito na may kung sino-sinong muka. Pwede yang mapalitan ng kahit sino na animoy lehitimo at totoong nag-e-endorso. O di kaya naman ay nagpapakalat ng fake news at nagsasagawa ng misinformation at disinformation. Teka, heto na ang lehitimong muka. Ako na to. Kaya kung hindi mabusisi, ay talagang malilinlang ka. Ang maling paggamit ng digital tools ng mga kandidato ay pwede nang maparusahan sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11064. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakaangkla ang resolusyon sa Republic Act 9006 o Fair Elections Act, kung saan nakalagay na pwede nilang i-regulate ang kampanya ng mga kandidato sa mga radyo, telebisyon, dyaryo at iba pang uri ng media. Ang sinasabing ibang uri raw ay ininterpret nila bilang kampanya sa social media at internet. Diyan may mga paglabag patungkol sa misinformation, disinformation at fake news. Yan ang nilalabanan ng COMELEC.
Sa COMELEC Resolution 11064, inilatag ang mga digital campaign tactic na itinuturing na election offense kung ang pakay ay magpakalat ng maling impormasyon para mang-endorso o mang-atake ng kandidato, political party, coalition o party list o di kaya ay maling impormasyon ukol sa eleksyon o sa COMELEC. Kabilang dito ang paggamit ng false amplifiers gaya ng mga fake account, coordinated inauthentic behavior o ang paggamit ng automated na paraan para maging dagsa ang pagpapakalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon online. Paggamit ng peke at unregistered na social media account. Pag-imbento at pagpapakalat ng fake news. At paglikha ng content gamit ng artificial intelligence o AI nang hindi sumusunod sa transparency at disclosure requirements sa ilalim ng COMELEC resolution. Kasama rin sa pwedeng election offense ang paggawa at pagpapakalat ng mga deepfake, cheapfake at softfake. Deepfake, yung mga minanipulang imahe, video at audio gamit ang AI na para talagang totoo pero pinagmumukha lang na nangyari o sinabi ang isang bagay na hindi naman talaga naganap. Softfake naman kapag subtle o hindi gaanong halata ang pagmanipula sa mga larawan at video para maimpluwensyahan ng panaraw na iba. Cheap fake ang tawag kapag ang mga authentic o totoong imahe at video iniba ang konteksto para mag-iba rin ang kahulugan. Lahat yan ay grounds for disqualification. Yan ay isang election offense at isang ground to disqualify the candidate. Ibig sabihin, ang mismong task force KKK namin na in-establish dito sa COMELEC resolution na ito, ang mag-i-initiate ng mga complaints o yung mga petisyon laban sa mga kandidato kung may paglabag na nakikita kami dito. Maaari ring makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang lalabag dito. 10,000 pesos naman ang multa sa mga political party na mapapatunayan na nagpapakalat ng fake news. Kung dayuhan ng violator, ide-deport siya matapos maisilbi ang sentensya sa Pilipinas. Kaya minabuti rin ng COMELEC na i-register ng mga kandidato ang kanilang mga official social media accounts. Pero aminado ang COMELEC, mahirap ang pagbabantay ng social media activity ng mga kandidato. Wala kaming mga sapat na tao upang i-monitor ang lahat ng social media accounts ng lahat ng kandidato. Ayon sa grupong Sigla, na isa sa mga lumalaban sa misinformation at disinformation ngayong eleksyon, mas mainam kung mismong mga botante ang makakaalam kung ang nakikita nila online ay peke o hindi. Sa ganitong paraan ay makatutulong ang bawat mamamayan sa pagre-report sakali mang may kandidatong mali ang paggamit sa social media. Gamit ang kanilang Disinfo Hub na may lesson plans, syllabus at explainer videos, maaaring matuto ang mga Pilipino, botante man o hindi, kung paano malalabanan ng fake news. Ang mahirap daw kasi sa ngayon, iba-iba ang alam nating katotohanan. Nahihirapan kasi tayo ngayon na mag-usap dahil hindi na pareho yung pinagtutungtungan natin na facts, 'di ba? So, iba na yung kung saan ka nanggagaling at iba na rin kung saan ako nanggagaling. So ngayon, we see how important it is to still engage with one another and to relate back doon sa kung paano natin buuin yung shared reality. Ayon naman sa Lente o Legal Network for Truthful Elections, kung ikukumpara sa mga eleksyon noong 2016 at 2022, mas malala na raw ngayon ang problema online. Noong 2016, nagsisimula pa lang yung marami doon sa mga kandidato, lalo na sa mga stakeholders natin, yung pagkilala ng significance ng paggamit ng social media at ng iba't ibang online platforms para sa kanilang kampanya. Ngayon, lahat halos na ng kandidato, meron silang recognition na kailangan magkaroon din sila ng magandang kampanya, whether good or bad campaign sa mga iba't ibang online platforms. Kaya progresibong hakbang daw ang paglalabas ng COMELEC ng resolusyon. It's one of the first actually in the world. If you take a look at the experience and the functions of different election management bodies all over the world, ito yung unang resolution pagdating sa use of AI or artificial intelligence sa election. Pero hindi raw ito sapat. Kailangan talagang masolusyonan ng ating Kongreso na yung online campaigning ay magkaroon na tayo ng panibagong batas patungkol dyan. Kasi sinistretch na ni COMELEC ang Fair Election Act, Omnibus Election Code, para kahit pa paano magawa nila ng paraan to regulate campaigning in the different online platforms. So that COMELEC will have more power to regulate online campaigning. Sa tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon, dito na madalas nahati ang mga Pilipino.
Nakadepende sa paniniwala o kung sino ang paniniwalaan. Pero dapat nating tandaan na iisa lang naman ang bersyon ng katotohanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Isang linggo bagong eleksyon 2025, patuloy ang pangangampanya at paglatag ng mga kandidato sa pagkasenador ng kanilang mga advokasya. Ating saksihan. Pagpapalakas ng edukasyon ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Sulu. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Sa Quezon City, nangampanya si Attorney Jimmy Bondo. Kasama si Senator Bato de la Rosa na nais puksain ng droga at kriminalidad sa bansa. Si Senator Bongo, prioridad ang programang pangkabuhayan at pangkalusugan. Si Attorney J.V. Hinlo, binigyan diin ng halaga ng industrialisasyon. Ibinahagi ni Attorney Raul Lambino ang karanasan bilang isang abogado. Libreng bill sa kuryente kung 2,000 piso pababa ang nais si Congressman Rodante Marcoleta. Pagtataguyod ng healthcare system sa Pilipinas ang advokasya ni Dr. Marites Mata. Si Attorney Vic Rodriguez gustong sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan. Kapayapaan ng bansa ang isa sa prioridad ni Philip Salvador. Sa Tawi-Tawi, binida ni Senator Bong Revilla ang mga batas na kanyang nagawa. Naroon din si Manny Pacquiao na sinabing tututukan ang programa niyang libreng pabahay. Dedikasyon sa serbisyo bilang isang public servant ang binigyang diin ni Congressman Bonifacio Busita. Suporta sa lokal na programang pangkalusugan ang inilatag ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta para sa barangay officials ang isinulong ni Attorney Angelo de Alban. Electoral reform ang nais ni Mark Gamboa. Kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Pagprotekta sa integridad ng eleksyon ang idiniin ni Ariel Quirubin. Nais si Danilo Ramos na mapababa ang presyo ng bigas. Nasa Grand Rally sa Laguna si Willie Revillame. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal victims. Nangako si Congresswoman Camille Villar na tutulong sa paghahatid ng basic services. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang Senatorial Preferences Survey na ginawa nitong Abril. Ating saksihan. Sa April 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ng Pulse Asia, 14 na kandidato ang may statistical chance na manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Ben Tulfo, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Willie Revillame, Congresswoman Camille Villar, at mga dating Senador Manny Pacquiao at Bam Aquino. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 representative adults at 18 pataas. Mayroong plus-minus 2% na error margin ng survey at confidence level na 95%. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.